Mga kababayan, pag-usapan po natin tong balitang ito patungkol sa mga kandidatong sinuportahan natin noong 2022 election. Hindi man sila nanalo pero tila susubok po ulit sila sa 2025 para maging senador. Sabi po dito sa balita, former Senator Kiko Pangilinan and Bam Aquino along with human rights lawyer Chel Jokno are the initial senatorial candidates of Liberal Party for 2025 midterm polls. At sabi po sa post na ito, we are still convincing VP Leni to run under the same slate, according to Attorney De Lima. According naman po sa spokesperson ni Attorney Leni, nung VP pa siya, sabi dito, she's definitely thinking about it. Definitely yung mga paghayag ng mga kaalyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon niya doon sa kanyang magiging desisyon for 2025. Ayan po ay ayon kay Attorney Barry Gutierrez. So sa madaling salita mga kababayan, tila nakita na po natin yung mga politiko na para sa akin ay dapat suportahan, mga politiko na dapat suportahan na nagpapakita na ng interes sa pagtakbo sa Senado sa 2025. Ano po? Alam nyo, hanggang ko kung mananalo sila. Sa Attorney Chel Jokno, nakailang try na po yan sa Senate, pero lagi po siyang bigo. And nakakadurog ng puso, nakakalungkot na mas nananalo pa yung mga clown at patawa at grandstanding lamang sa Senate. Yung mga walang substance, Kaya ako, gustuin ko man po silang tumakbo, ngayon pa lang ay nangangamba na ako kung meron ba talaga silang laban. Kahit si Senator Kiko, si Senator Bam, masyado na kasi silang dinestroy ng fake news, disinformation, at saka insults. Ang mga Aquino, si Senator Bam, sila Senator Kiko, masyado na silang nasira sa mga taong bayan dahil sa mga kinalat na fake news at hate campaigning against them. Kaya sa nakikita ko, mas gusto ngayon ng mga tao yung mga wala namang silbi sa Senado, yung mga wala namang substance. Tignan nyo ang kalagayan ng bansa natin. Yung mga senador na walang kakayahang magpasa ng batas na mapapakinabangan ng Pilipinas ng mga Pilipino in long term. Yung may bigat, na may impact na positibo sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito nga si Senator Kiko yung sagip sa kaak niya Pero binaliwala ng mga tao yung ganung achievement ni Senator Kiko, Mas gusto nila yung grandstanding. Sa totoo lang, ang daming magagandang batas ni Senator Kiko, ni Senator Trillanes, ni Senator Bam Aquino, yung libreng tuition fee sa college, sa kanya yon. Marami pang iba na talagang alam mo may impact na positibo na pang long term sa mga Pilipino. Si Senator De Lima, yung 4Ps, tsaka si Senator Trillanes. Senator Trillanes yung archipelagic na baseline law, Sila yung nag-ayos at sila yung nagpasa ng batas na yon. Pero dinownplay yun ng mga tao, mas pinaniwalaan ng mga tao ang mga fake news, disinformation at hate campaigning sa mga politikong ito. Kaya mas niluklok nila yung mga wala naman tayong napapala, Kaya ako, gusto ko man silang manalo, parang ayoko nang umasa. Pero bilang content creator po na sumusuporta sa kanila, gagawin ko po ang lahat para ikampanya sila at talagang ipakilala sila at ang mga nagawa nila sa publiko, sa mga Pilipino. Para kahit papano, kasi for sure, dadagsan na naman po ang fake news at saka mga hate campaigning laban sa mga matitinong politiko. Asahan na po natin yan. Kaya yung ganitong announcement para sa akin parang mali yan Kasi masyado nilang maagang pinapaalam sa mga kalaban nila na meron silang interest or kagustuhan na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Ngayon pa lang i-equip na nila ang mga troll nila para magkalat ng mga fake news at paninira sa kanila, So sana hindi sila agad-agad deklara ng ganyan. Pero nandito po tayo mga content creator para sumuporta sa kanya. As per Attorney Leni Robredo, kung ako po ang tatanungin nyo, mas gugustuhin ko pang mag-local siya, yung tipong governor or mayor sa Bicol. Para magkaroon siya ng kakayahan na maging executive kahit sa isang lugar, sa isang maliit na lugar. Yung tipong ng kagaya nila Vico Soto, nila Mayor Magalong, ni Mayor Joy, na talagang na-maximize nila yung resources nila at naipapakita nila yung galing nila sa pagiging executive. So, kung ako tatanungin, mas okay na mag-local executive position sa Attorney Leni or wag na lang at all, Wag na lang siyang tumakbo. Sa 2028 na lang bilang presidente, Total naman, meron siyang platform na angat buhay na gagawa niya or nagagamit niya para makapagpatuloy siya sa paglilingkod sa mga Pilipino. And I think kung doon siya mananatili at hindi siya tatakbo sa anumang posisyon sa 2025, maiiwasan din yung mga paninira at yung, alam niyo na, yung pagdagsana naman ng fake news laban sa kanya na ikakalat na naman ng mga troll at mga propagandistang vloggers, ng mga politikong makakalaban niya. So, kung akong tatanungin para kay Attorney Leni, mag-local na lang siya, pero mas gusto ko sana wag na lang siyang tumakbo. Kung tatakbo siya sa 2028 na lang as president, sa ganung paraan,
meron siyang mahabang panahon para mas improve pa sa taong bayan, sa mga Pilipino, ang kakayahan niya magserbisyo via Angat Buhay. Sa ganung sitwasyon or paraan, wala siyang kalaban, walang maninira sa kanya. Maliban na lang yung mga halang ambituka at maiitim ang budhi na kahit walang ginagawa si Atty. Lenny at ang Angat Buhay, ay talagang hahanap sila ng paraan para manira, no, para siraan sa Atty. Lenny. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo, no. Sana sila Senator Kiko, Senator Bam, sila Atty. Chel, kung sila itatakbo, suportahan po natin sila. At ako po bilang content creator, ipapangako ko na ipapakilala ko sila, yung mga ginawa nila, mga ginagawa nila, ipapaalam ko sa publiko para kahit paano mailaban natin sila. Ano po, dahil again, alam natin, dadagsanan naman ng mga fake news. Para naman kay Atty. Lenny, ano man ang maging desisyon niya at maging kagustuhan ng majority ng mga Pilipino, kung gugustuhin na siya itumakbo sa local or sa Senate, well then, nandito po tayo nakasuporta sa kanya. Kaya ako, hindi po ako napapagod, hindi po ako tumitigal na nagsishare ng mga accomplishments ni Atty. Lenny, yung mga ginagawa niya in and out of the country, especially yung mga accomplishments, programs and projects ng Angat Buhay. Hindi po ako napapagod na i-share yon, mapa Facebook at saka YouTube. Kaya ini-establish ko rin po itong Facebook page na ito, no? So, sana po, masuportahan nyo ito. Ito, makapag-follow po kayo dahil talagang kailangan ko equip tayo bago mag-October, no? Kung tatakbo man sa Atty. Lenny at ang ating mga sinuportahang politiko ng 2022, as early as now, dapat ini-equip mo natin ang ating mga sarili. Kami mga content creator, ako po, ito po, dinadagdagan ko ang page ko sa Facebook. Sana po ay makasupport kayo dyan para meron po tayong platform na magagamit pa pagdating ng banatan na naman ng mga debunking, fact-checking, at saka pag-share ng mga content patungkol sa mga accomplishments at mga programa at mga nagawa ng mga taong dapat na naluluklok at namumuno ng ating bansa. So sana po, ma-follow nyo ang Facebook page na ito. Ayan po yung title. So maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kababayan. Sana po yung makapag-like kayo. Anong opinion nyo? Payag po ba kayo na si Atty. Lenny ay tumakbo sa Senado sa 2025? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.